The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out in those days and traveled to a hill country in haste, to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Konti na lang. Even though joy should not be the foundation why we are doing what we are doing, still it plays an important role in what we do. What do I mean by that? People resign from jobs for one simple reason. Hindi na ako masaya. Diba? Bakit diyan ka nag-apply? Ay, malaki ang sahod. Pero kahit malaki ang sahod, nagre-resign. Bakit? Hindi na ako masaya. Pagka minsan, sa buhay mag-asawa, ganon din. Di ba, no? Pag sinabing, ano nangyari na sa inyo? Hindi na kami masaya sa isa't isa. Di ba? Hindi na kami masaya sa isa't isa. Kaya yung, di ko makalimutan sa Greenbelt yun eh. Yung, "Father, pagdasal mo naman ako. Gusto ko nang mag-asawa." Bakit mo gusto mag-asawa? Kasi ako'y nalulungkot na. Di ba na? Ano sabi ko? "Totoy, wag na wag ka mag-aasawa." Dahil bakit naman, Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Di ba? Bakit? Feeling mo ba pag nag-asawa ka, sasaya ka? Di ba? Tingnan mo yung mga may asawa dyan kung masaya sila, di ba ba? Yung iba nga dyan, ang panalangin, kunin mo, O Diyos. Di ba? Kahapon, mayroong nakita ako, prayer intention. 11 years nang may sakit ang aking asawa. Sana kunin na siya ni Lord. Hirap na siya. Di ba? Gusto kong sulatan, gusto kong sagutin yung kanyang intention. Sabi ko, yung asawa mo ba ang hirap? O ikaw? Di ba? Yung asawa mo bang hirap dahil siya ay may sakit? O ikaw ang nahihirapan dahil ikaw nag-aalaga? Kasi kung yung may sakit ang ayaw na, siya magsasabing, "Sana kunin na ako ni Lord." Di po ba? Bakit yung nagbantay, nagsabing, "Kunin na sana asawa ko"? Di ba? Nag-anoint ako ng matanda. 10 years na. 10 years na siyang nakahiga. Sabi ko, "O nanay, birthday nyo. Anong gusto nyo pa-birthday sa inyo ni Jesus?" Sabi ng matanda, "Sana bigyan pa ako ni Lord ng another 10 years. 10 years na kayo nakahiga. Gusto nyo pang another 10 years? Anong sabi ng caregiver? "Oo, di ko na kaya." Oh. Yung caregiver ang sumuko, na pa. Pero kung masaya ka sa iyong ginagawa, kahit ano yan, pagtitiisan mo, hindi po ba, no? Even though, as I've said, joy should not be the foundation why we are doing what we are doing, still joy plays an important role. Pag masaya ka, parang gumagaan
ang trabaho. Di po ba, no? Pag masaya ka, gumagana ang trabaho. Mahalaga yun eh. The first reading of today, the songs, the reading that was chosen for the first reading, dalawa kasing option eh. The Songs of Song speaks of an image of a gazelle jumping. Ano pa? Nakakita na ba kayo ng kambing na habang tumatakbo, patalon-talon na gano'n? Ano pa? Patalon-talon. Madalang na yun sa Maynila. Ano pa? Ano yung kambing? Diba? Hindi na nakakakita ng kambing eh. Kaya hindi ko makalimutan yung si Boknoy, di ba? Magkakapatid na taga Maynila, hindi nakakakita ng pato. Di ba? Alam niyo ba yung kwento ngayon? Hindi nakakakita ng pato, kaya nang umuwi sa probinsya, aba, nakakita ng pato. Sabi, ay, manok. Pato yan, di ba? Yung mga bata nga ngayon, pinag-drawing mo ng chicken, hita na lang eh. Di ba ba? Kasi yun na lang ino-order sa Jollibee, sa McDonald's. Draw chicken, legs, iba na. Dapat pakita nyo kung ano itsura ng manok, pinagkaiba sa pato. Ay, ang pato! Pato pala yan, sabi ng lola. Oh, pato yan. Tapos yung magkapatid, di ba na? Sabi nung kapatid, si Boknoy, at saka si Nognog, sabi ni Boknoy, binabato niya yung pato. Sabi, oy kuya, tingnan mo, umiilag oh. Nakakailag daw yung pato. Diba? Kumuha ng mas malaking bato, tingnan natin. Ay, hindi umilag, patay. Patay. Paborito yun ng lola eh. Paborito na yung lola. Sabi ni Nognog, sumbong kita kay lola. Wag. Hindi ko naman sinasadya. Kaya pagdating ng gabi, kumakain sila, tahimik si Nognog. Sabi ng lola kay Boknoy, Boknoy, ikaw maghugas ng pinggan. Sabi, ay lola, gustong gusto ni Boknoy maghugas ng pinggan. Sabi ni Nognog, ni Boknoy, wala akong sinasabi. Ang pato. Opo, ako po maghuhugas. Diba? Kinabukasan. Ikaw, Nognog, di ka naghugas kagabi. Ikaw magdilig ng halaman ngayon. Sabi ni Nognog, ay, naku lola, si Boknoy kagabi, bago kami matulog, sabi niya, gusto niya magdilig ng halaman. Sabi ni Boknoy, wala akong sinasabi. Ang pato. Diba? Hugas ka na kagabi, ngayon dilig ka pa ng halaman, diba? Pagdating ng tanghali. Talagang sabi ng lola kay Nognog, kagabi, ngayon ikaw maghugas. Sabi ni Nognog, lola, alam mo, nung pinaghugas niya si Boknoy ng plato kagabi, sang saya-saya niya. Kaya sabi niya, sana siya daw palagi maghuhugas ng pinggan. Di ba? Sabi niya, wala akong sinasabi. Sabi ni Nognog, ang pato. Iyak nang iyak. Iyak nang iyak. At sinabi niya sa lola niya, alam mo lola, ayaw ko talaga maghuhugas ng pinggan. Ayaw ko talaga magdilig ng halaman. Kaya lang, natatakot akong isumbong ako sa inyo na ang pato, kasi naglalaro ko ng bato-bato, dumaan ang pato eh. Tinamaan, patay. Ano sabi ng lola? Ba't hindi mo kagad sinabi sa akin? Kasi baka kayo magalit eh. Hinayaan mo ang kapatid mo na ikaw ay gamitin. Alam mo, kahapon, nasa bintana ako, kitang-kita ko, binato mo yung pato. Do you think you can run away from God? Do you think you can lie forever? Do you think you can hide? My dear friends, there is nothing hidden before God.
God knows our joys. God knows our pain. God knows what can make us happy. But you have to understand this. Yung mga taong palaging nagsasabing, alam naman ni Lord yun. Oo, alam ng Diyos lahat. Pero kailangan mong sabihin kung ano ang iyong gusto. Alam ng Diyos na gusto ng bulag na makakita. Hindi po ba? Na sumisigaw ang bulag. Jesus, Son of Mary. Hindi po ba? Tinanong pa rin siya ng Diyos, ano gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko pong makakita. Mahalagang galing sa iyo kung ano ngayong gusto. Ano sabi ko? Ano sabi ko? Sa simula ng simbang gabing ito, it's good that you obtain the grace, knowing how to pray, and hopefully you're able to obtain what you have been praying for. Mahalagang matuto kang magdasal at magandang makuha mo kung ano ngayong pinagdadasal. Patapos na tayo ng simbang gabi. Pag sinasabi kong, let us spend few moments of silence, and I invite you that you ask the Lord for a special grace you want to receive in this Eucharistic celebration. Patapos na. Yung iba wala pa rin masabi. Wala talaga kayong matatanggap. Bakit? Wala kayong hiningi. Hindi pwedeng alam ni Lord yun. My dear friends, my brothers and sisters, stop complaining that you are not happy. Stop. Because sometimes it is your choice why you are not happy. As I have said this many times, happiness is a choice, joy is a gift. Happiness is a choice, joy is a gift. Huwag niyong kakalimutan yon. Do not allow other people hostage you. Madalas niyo yung narinig sa akin that Satan knows your name, but he continue to call you by your sin. God knows your sin, but God continue to call you by your name. Magkaiba yun. Alam ng maraming tao marahil kung ano ang inyong mga kasalanan, alam nila ang inyong mga pangalan, pero kadalasan pinapamukha nila sa inyo ang inyong mga pagkukulang. At yun ang kadahilanan kung bakit hindi tayo masaya. Ang nakikita natin ay mukha ng kasalanan na tumatakip sa ating mga mukha. Bakit hindi mo makita ang mukha ng Diyos na lumikha sa iyo? Why? What prevents you from seeing the face of God in your own face? The God who created you in His image. Lahat may kasalanan. Sino bang walang kasalanan sa atin? Magsabi kayo. Lahat mayroon. Kaya nga tayo nagsisimba eh. Anong kasalanan ang nagnanakaw ng ating saya? Kasalanan ang nagnanakaw ng ating galak. Pero ngayon pinapaalala ng Diyos, maging masaya ka. Maging masaya ka. Ano sabi ko kahapon? Anything that makes you a better person, regardless how bad news it is, it will make you good. It is good anyway. But whatever makes you do the will of God is the best. It's the best. You must learn to understand the difference of things. The difference of happiness and joy. The difference between sin and the name of God. You must know the difference. My dear friends, my brothers and sisters, totoo na bumibigat ang bagay kapag hindi na tayo masaya. Pero dapat alam mo kung ano ang iyong ikasasaya. Anong meron sa Ebanghelyo? May nag-post, gaano ba kalayo ang Nazareth sa Encarem? That is 145 kilometers. Lalakarin mo yan, ha? Noong unang panahon, wala naman sasakyan. Pag magbubus ka from Nazareth to Encarem, to the nearest parking area, it will take you a minimum of 4 hours. But if you walk it,
Nakalagay doon, 34 hours. Nilakad ni Maria yon. Nilakad yon. Ano po? But why did Mary did it? Bakit niya ginawa yun? For one simple reason. Hindi dahil masaya siya, hindi dahil kung ano mang kadahilanan. She made herself available for God. Mga minamahal na mga kapatid, this is the irony of today. And what is that? The only way to keep our joy is to share it. The only way to keep our joy is to share it. Hello? Gising pa ba kayo? Happiness is a choice, joy is a gift. But to keep the joy is to share it. To share it. Mahirap yun eh. Kasi alam natin, pag may nakita ka nagsisimbang lumuluha, ano sabi mo? Ay, may problema yan. Di ba? Madaling intindihin yung mga taong lumuluha. Napansin niyo ba yon? Lalo na sa loob ng simbahan. Ay, kawawa naman si sister. Ano kayang problema niya? Pero mas mahirap intindihin na nakakakita ka na nagsisimbang nakangiti lang. Di ba na? Ba't kaya nakangiti yan? May sayad yan. Ano? Di ba? Kasi hindi pang karaniwan ang ngumiti ngayon. Ano sabi nila? A happy wife, a happy life. Di ba? Mag-asawa, ano? A happy wife, a happy life. A happy husband, a suspicious wife. Bakit ganun? Ano? Bakit pag si Mrs. masaya, masaya ang buhay? Pero pag si Mr. masaya, naku, ano kayang ginawa? Ano kaya kalokohan ito? Di ba ba na? Ang hirap maging masaya ngayon. In quick terms, I always say this, in quick terms, look at the word haze. Look at the word haze. You can learn from Mary being able to bring joy to Elizabeth. If you are humble, if you are available for God, if you keep simplicity, if you are thankful, and you remain Eucharistic. Look at the word haste. H-A-S-T-E. You want to keep your joy? Be humble. Be humble. Ha? Be available for God. Kahit malayo, Mary made herself available for God. She remains simple. Kahit siyang nanay ng Diyos, simple lang siya. She never bragged. For she is always thankful. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Di po ba? Look at it. The secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Kaya pag ikaw ay miserable, hello, reklamador ka. Reklamador ka. Huwag niyong kakalimutan yan. Ha? Binigyan ka ng iPhone. Kasi yun ang ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw sa nanay mo. iPhone. Ang binigay, 14. Ha? Bakit 14? May 15 na. Oh, grabe. Nanay, tadtarin mo yung iPhone na yan, ilaga mo, di pa inom mo ang sabaw. Tignan mo kung merong pagbabago, di ba? No? Yung mga matatanda, pwede ba? Pwede ba? Pakiusap ko, pwede ba? Yung matatanda, ha? Mananabi ako. Ano po? Ang hirap yung nagdanasa kayo ng bagong cellphone. Ha?
na hindi nyo na naman magamit ng maayos. Sayang. Dalawa lang ang mahalaga sa cellphone. Ha? Dalawa lang. Ano yon? Malaki ang letra at malakas ang tunog. Dahil pag hindi mo na nababasa, kahit mahal, hindi na yan mahalaga. Tama po ba? At kung hindi mo na madinig, lalo na. Yung bang nakikipag-usap ka sa telepono, kailangan naka-speaker. Diba? Hello! Hello! Ano pinapadinig mo sa amin lahat yan? Itong malala. Tabi ha, tabi. Father, selfie naman tayo. Nanay, walang makikita dyan. Malabong malabo yan. Ay, Father, kasi. Ipakisuyo niyo. Pwede ba? Nakikipagsiksikan pa sa mga tao. Kahapon sa landmark, Father. Nanay, ako na lang. Diba, ano? Pwede ba? Ipakisuyo nyo na. Diba, ano? Dati nga, inaamin ko sa inyo. Nangalin. Pag may tumutunog sa misa, nagagalit ako. Kasi sinabi ng patayin eh. Pero ngayon, hindi na ako nagagalit. Titit, 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 titit. Hindi na ako nagagalit. Bakit? Matanda ang may-ari nun. Kumuha ng bagong cellphone, di marunong mag-silent, di ba? No? Kitang-kita sa altar yun. Oh. Hindi malaman kung i-off, ano? Di ba? Make your life simple. Alam nyo, kaya tayo malungkot, we make our life complicated, no? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, be humble. Be humble. Be available for God. If you made yourself available for God, you will become Mary who bear the Son and bring it to others. Be simple. Be thankful. And be Eucharistic. Be Eucharistic. Again, the irony of joy is that the only way to keep it is to share it. Amen. My dear friends, my brothers and sisters, the beginning of Advent says, think of what is right and do what is just. Do not forget that. Think what is right and do what is just. Without justice, there is no peace. Without peace, there is no joy. And to keep your joy, you must be willing to share it. Mahalaga mga minamahal na mga kapatid, na hindi nyo lang hinihingi ang gusto nyong matanggap, kundi matanggap ninyo ang tunay na galak na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.